So, hello guys! What's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mga minamahal, nagulat ako kasi ngayon ko lang po talaga ito nalaman na meron palang threat sa mga katulad ko, which is yung pro-government vloggers at hindi lang pro-government, yung mga sumusuporta na vlogger sa administrasyon ni PBBM. Lahat po ay may threat. So, nakita ko kasi itong video na ipinasa sa akin na yung pangalan daw po namin ay nakalista na. So, markado na daw po ang name namin at ipapasa daw po ito sa kanilang intel. Kasi ang dapat daw sa amin ay chinuchugi. Kasi wala daw kaming ibang ginawa kundi character assassination dito kay Vice President Sara Duterte. Like, nung nakita ko yung video ni Dado Clemente, napaisip ako, sino ba yung mahilig mag-character assassinate? Sino ba yung rally ng rally? Sino ba yung nagsasabing Marcos bangag, Marcos addict, 'di ba? Marcos puro lang party, Marcos puro lang gala, puro lang lamierda. 'Di ba Marcos may sakit? So sino ba ang mahilig mag-character assassinate in the first place? Kaya nga nagtataka ako na bakit nakasulat yung pangalan namin sa intel na tinutukoy ni Dado Clemente na in the first place, 'di ba kayo itong mahilig manira? 'Di ba kayo itong mahilig mag-character assassinate? Bumubuo pa nga kayo ng grupo eh. O anong klaseng grupo? O doon sa EDSA People Power. 'Di ba? Sa EDSA Shrine. Ano yung ginagawa ninyo? Nagtipon-tipon kayo. Hindi lang yun yung unang beses. 'Di ba meron din kayong hakbang ng maisog? Na hindi lang isang beses na ginawa yung rally na yun. Simula January, February hanggang umabot na ng August. Lagi kayong naghakbang ng maisog rally. Hindi lang hakbang ng maisog rally, hindi lang EDSA Shrine People Power, kundi meron din kayong tinatawag na prayer rally. Di ba kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ang unfair naman, syempre kami sumusuporta sa administrasyon. Sumusuporta kami sa tama. Sinusuportahan natin ang gobyerno kasi ayaw natin na nagkakagulo. Kasi kayo mga panggulo kayo, tapos ngayon kami pa yung nakasulat sa intel ninyo na tinutukoy ninyo na kami daw po ay ipapatsugi. Well, actually, hindi naman ako natatakot kasi wala naman tong credibility itong Dado Clemente na to. Pero the way na nagbo-vlog siya, merong halong pananakot sa mga katulad namin. Ballpoint man, kung nakikinig ka, rat-ratin mo na. Sorry. Diba, Takeo Miyamoto, hinahamon ko, Ang sabi ni Dado Clemente, pakinggan natin mga minamahal. Pakinggan nyo kung ano yung pagbabantaan niya sa mga katulad natin sumusuporta sa administrasyon. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagka umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Dami ganun. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. They made a choice Yun yung Hindi, ang pinagtataka ko dito mga minamahal, kasi sabi ni Dado Clemente, utos daw po ng commander. Patayin na lang yan. So, sino yung commander ninyo na nag-uutos? Hindi ulitin natin yung video mga minamahal. Nabanggit niya na utos daw po ng commander na ipapatay na lang yung mga yan. Tingnan nyo mga minamahal Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagka umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Dami ganun. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. They made a choice Yun yung Kaya nga nagtataka ako mga minamahal Alam niyo mayroon tong isang PBBM vlogger supporters recently ang natsugi. Wait lang, anong pangalan nun? Jacob ata yun doon sa Davao. Ito nga mga minamahal, si Amigo ng Bayan. 'Di ba na-content ko yan sa inyo? So ngayon ang pinaka-question ko dito, si Dado ba ang nagpautos nun? 'Di ba?
Pero mga minamahal, itong si Amigo ng Bayan kasi, sumikat to sa pagko-content kay Cathy Buni. So meaning may alam ba si Cathy Buni dito sa pagkamatay ni Jacob Arroyo? I'm just asking lang talaga. Ako'y nagtatanong, hindi natin pinagbibintangan dito si Cathy Binag na siya yung may alam, may gumawa. Nagtatanong lang tayo, meron ka bang alam sa pagkatigibumbum ni Jacob Arroyo? Diba? Or else naman may kinalaman dito si Dado Clemente kasi ang sabi ng kanyang commander, utos daw, ilista yung mga pangalan and after ilista yung pangalan, ipasa sa kanilang intel tapos pagbabarilin yung mga taong yan. Like, for what? Ano yung mapapala ninyo? Sa tingin ninyo, kapag lahat ng mga vloggers na sumusuporta kay PBBM, nategi yan, sa tingin nyo, malaki yung benepisyo nyo dyan? Hindi. Hindi magiging malaki yung benepisyo nyo dyan dahil pinapatunayan nyo lang na kayo ay mga guilty. Hindi nyo kayang magsalita ng opinion by opinion, sagutin yung isang argumento by an argument, kundi ang ginagawa ninyo ay ad hominem. Ad hominem to mga minamahal, and beside bukod sa ad hominem, threat itong ginagawa ninyo. Hindi to patas, hindi to maganda. Itong ginagawa ninyo na nananakot kayo kasi mga minamahal, may mga vloggers naman talaga na iba nagko-content, sumusuporta, wala namang tinitira dito kay Sara Duterte. Kumbaga, sinusuportahan lang talaga si PBBM. Ngayon, paano yung mga vlogger na sinusuportahan lang si PBBM? Tapos titirahin ninyo na hindi naman pinapakailaman itong si VP Sara Duterte. So napaka-unfair ninyo. Ngayon kami, bakit kami nangingialam kay VP Sara Duterte? Kasi hindi naman po kami bulag-bulag, mga minamahal, yung bulag-bulagan sa katotohanan. Like, for example, nakikita natin na niloloko na tayo ng harap-harapan, betrayal of public trust, yung patungkol sa kanyang confidential funds. 'Di ba? Alangan naman manahimik tayo. 'Di ba? Alangan naman ikip lang natin yung ganyang issue. Para saan pa na naging butante tayo kung hindi din natin nakikita yung katotohanan? Nagigets ninyo mga minamahal, para saan pa yung tax na sinusweldo natin ay na binibigay natin sa gobyerno kung kinukurakot lamang ito na dapat sana inaasahan natin, binibuild yan ng mga infrastructure, binibuild yan ng public hospitals, public transportation, bridge, 'di ba? At kung ano-ano pang mga pampublikong 'di ba? Mga proyekto. So dapat doon inilalaan yung perang yan. Kaso bakit parang tila baga naibulsa ng isang politiko? Confidential fund sa DepEd na supposedly dapat pinatayo ng ng napakadaming classroom. Bakit umabot sa punto na parang may something fishy, mga minamahal. Nililista yung mga pangalan, 'di ba? May mga ghost students, 'di ba? Tapos mapapansin ninyo yung mga classroom hindi napatayo, nililista sa bulsa kung saan napunta yung pera. Parang ganun yung nangyayari. Tapos makikita pa natin meron pa mga fake documents katulad ni Mary Grace Piatos. 'Di ba? Nagigets ninyo? So hindi pwede na mamamayan lang tayo. Dapat tayo yung mamamayan na pumupuna sa kamalian nila. Mamamayan na nananaliksik. Mamamayan na nakikita yung katotohanan. Mamamayan Pilipino na hindi nagbubulag-bulagan. 'Di ba? Mga minamahal. So yun po, kayo. Ano yung masasabi ninyo dito sa threat ni Dado Clemente? Pero sa akin, hindi naman talaga yan si Dado kasi wala naman pong kredibilidad yung taong yan. So, I think hindi dapat to pagtuunan ng pansin. Pero be careful pa din. Sa mga kapwa natin, ako pro-gov ako. So, sa mga kapwa ko pro-government, mag-ingat po kayo. Mag-ingat tayong lahat. Kasi hindi natin alam, 'di ba? Baka may intel nga naman. So sa mga PBBM supporters din, 'di ba? Mag-ingat din tayo. Sa mga loyalist, mag-ingat din tayo. Lahat tayo mga minamahal, mag-ingat tayo laban sa mga kupal na mga taong ito na napaka-unfair na kumilos, 'di ba? So alright, it's me again. Pahingi lang ako ng like. Mga minamahal, pindutin niyo yung like ha. Tapos mag-comment kayo, i-comment ninyo yung komento ninyo patungkol sa vlog na to. Tapos i-click nyo yung subscribe. So again, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.